You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning, good morning. Sa Pentagon. Kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyam, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantugian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta? Umayong buntag. Adlaw nga Huwebes, ika-8 na nining buwan sa Pebrero. O hidaot unta nga kadtong tanan nga dunay mga timeline. Dunay mga schedule nga mga buwan, mga adlaw nga tumanon ang inyong mga project diha sa barangay. Inyo na untang nasugdan o kaha kanang plano nga gikasabutan na o gisabot-sabutan na pag-ayo sa kinabag-an sa mga kaigsuunan nato diya sa mga barangay. Sa laktong ng pagkasulti, we are hoping nagtinguha ta, naglaom ta nga doon nagip nga plano na nga gipabati sa atong mga kaigsuunan. Dili anang atong kampanya, kundi mga plano o una-una nga kasugdan gyud diha sa barangay. Pagkanindutan ni ana kay akong nabatian pipila ka mga kaigsuonan nato nga maingon nga nagsugod na mi pagkalami paminahon na magsugod na diay sa ilang mga project nga giplano nga buhaton ni adtong kampanya sa miaging eleksyon sa barangay. Labi na nga duha ra ka tuig, no? Ako gisi nagiuna kay pasila di anay ubay-ubay nga mga tips nga atong nadawat, no? Pipila ka mga pangutada nga wa ba kahakunoy kahigayon na nga maparihas niya itong una nga mapuspone na sa mga eleksyon sa barangay. Di ako wa man tani anang kagahuma, wa man tani anang abilidad kadang inyong takasayuran, legal nga kasayuran. Ang kumilik ra ni ana o di gani ang kumilik ang mga opisyalis nato sama sa presidente, no? Maura tingali gyud maka ang atong presidente ra mo'y makadesider, maka-order tingali nga ato nang i-extend pinaagi sa pagtugot sa atong mga kongresista, mga senador. Pero kanang text din wa makahakunoy kahigayunan nga ma-extend pareha sa miagi kunong administrasyon nga kaduha ma-postpone ang eleksyon sa barangay. Di makahakunoy mahitabo nga karong 2025 mapospone na sab iko dili wa mi ang among ikatubag din ni Hitler wa mi ni ana nga abilidara wa mi kasayuran opisyal nga kasayuran unsa bagayon ang plano wa sa tay kuan kini inon ta suod kayo nga atong madali pagpagutada nga sakop sa kabinete
o membro sa hindi ta talking circle sa atong presidente. Sa ato pa mahibaw-an ra unya nato og magkaduol na gyud. Mao nga balikon ko adlaw karong Huwebes ika-8 nining buwan sa Pebrero. Og hinaot unta nga kita ba din sa Dakbayan sa Ormoc, hindi din sa Visayas, tanda lang sa Region 8, hindi sa Visayas, no? Nalipay kayo ta nga tingali ikalawian ta sa mga kagagahom nga gilikay gyud ta sa ining mga kalamidad nga nanghitabo. Kay sa balita nga atong nabati na nadawat na sab karong adlaw, pastilan dito sa Baco, Davao de Oro. Wa na sab na anasay gibalita na sab nga lain na sang landslide ang nahitabo. Ug unya Cebu sa atong nakuha nga kasayuran murag mga ingong nga pito na patay nga nakita na ining bag-o kunong landslide kagabi dito sa Davao de Oro. Ug unya mga 40 ang nawa gisigi pa kuno nagpangita pagkakaron. Pastilan pag kita usahay bitaw maibuong ta naun sa maging ning atong kuwang karon kinaiyahan. Dunay mga area nga way tubig. Naglisod ang mga kaisuunan ta sa tubig nga ilang mainom. Ug unya doon na say mga area sa atong Pilipinas nga gilunupan. Gani sa atong usang adlaw sa nakuha natong report, pipila na kuno to ubay-ubay na ka sa mga probinsya dinhi sa atong nasod nga naigo ni ining tagtuyot ni ining El Nino kining huwaw. Ug unya kaganina lagi o kagabi sa sunod ko sa lakaw sa mga balita, murag nalibaot ang akong balibo nga may nakadawat tagpahibaw nga doon na say laing landslide nga nahitabo dito sa Davao de Oro. Ug unya maulagi na 7 kuno'y patay, mga 40 pa ang gisigig pangita kay nangawa. Gani ako dili man ko niadtong may aking eleksyon. Mo prangka lang ko pagsulti. Wa man ko mo butar ni Presidente Bongbong Marcos. Kay lain man ang among grupo, lain man ang akong grupo. Pero karon nga nibalik nako sa radyo. Ug unya nagsunod sab ko sa mga kalihukan sa atong presidente. Nakaingong ko nga maayo ang iyang dagan. Ang iyang tinguha nga ug unsa man tingali katong dili maayo nga kaagi sa sa nahimo sa iyang amahan, no, ang iyang kaagnay si Ferdinand Marcos Sr. nga mao gali rason nga na-deport sila padung ngadto sa Hawaii. Pero kining gihimo karon ni Presidente Bongbong Marcos hindi duha ka tuig niya, hapit 2 ka tuig nga administrasyon. Nakita nako nga ang iyang tuyo ug tumong nga kaha tingali makabawi ug unsa may dili maayo nga pagbati sa katawhan sa nahimo sa iyang amahan, sa maupay nangamahan, maupay nangu ning atong nasod. Kay gani Cebu sa balita nga atong napulit karong buntagan giingon diri nga si Presidente Bongbong Marcos may bisita sa Davao. Ang hinunta mga hinabang para sa biktima sa baha sa Davao. Gani, mga pila ba to? 260 billion ba to plus ang gigahin gikan sa iyang pundo sa iyang opisina sa presidente nga iyang gitabang ngadto sa mga biktima sa baha. Gani, wa siya magtagad niadtong atake nga gihimo ni kanhi Presidente Duterte ug sa iyang anak niini nga mayor sa Davao si Sebastian Duterte. O sige diining Smokers Cup di buatake gyud usahay. Musamok mo gilok ang tutunlan. Balikon ko no
bisan pa ni atong giatake siya sa presidente, giatake ni presidente Digong Duterte, si Presidente Bongbong Marcos nga drug addict lagi. Nya nagpatubag-tubag sab. Kami ingon sab si Presidente Bongbong Marcos nga pasagdi na lang na kuno si kanhi Presidente Duterte kay tingali resulta na ni nang iyang paggamit niya ng pain reliever nga fentanyl. Mura man sa drugs, no? O ngunya, may mga atake sab si kanhi si Mayor Sebastian Duterte nga mao'y mayor sa Davao nang ingon gali nga parisay daw si presidente. Pero wa gid siya magtagad. Wa siya murag para niya wa naibalik kay kanang mga iyang nabatian ug unya mibisita gid siya sa Davao. Da ang iyang ihinabang para sa mga kaigsuonan nato sa Davao nga nabiktima sa lunok. Ug unya ato sang nakita nga ang iyang vice presidente igsoon anak ni Digong si Sara, igsoon ni Sebastian, maayo gihapon ang ilang relasyon. Wa sila hindunta way bay dautang huna muna makaingon ko ay salute to nakaingon ko pagkanindot ug kasing-kasing sa presidente no ni Presidente Bongbong Marcos nga og lain pa unta tingali to moingon may pagdumot pa siya may kasuko pa may pasag din na diya sila moingon unta pero lagi unsa may mga pamahayag nga giluwatan sa kanhi presidente og ni Mayor Sebastian dili sa nato indon nga mao sa nay pagbati sa tibuok taga Davao no mayon ingon maayos mo sab tingali day nahuna-huna sa atong presidente mao nga higala nakaingon ko nga maayo kining gibuhat ni presidente nga wa siya magtagad di adag tanan ang iyang gitingguha mao nga og mahimo kining kuan lagi sa para nako mas maayo lagi unta nga magkauli ba mas maayo ba unta nga sibo sa atong gisgutan kaghapon nga mubidjet siya inyong ta ipatawag ning mga sakop sa Kongreso ug sa Senado ug unya mag-istoryahay magkaprangkahay dili maglinabayay og mga akusasyon sa kahanginan ug pinaagi sa mga mantalaan nga mao'y makapasilaob pagsumot mao'y makapasilaob ug mao'y makapainit sa mga huna-huna sa uban mao nga gani ni ay text nga akong nadawat no ug unya kini nga text gikan ni sa usa ka Virgilio no Virgilio unsay apelyido niini Naso ba ni Naso tingali ni sa ang iyang address diri tan-awon city proper man ni atingali ni sa siyudad ragyapon sa Ormoc ug unya ang iyang text nga among nadawat karong buntag dagingon bato pa niya good morning Mr. Pipito uban sa ibong partner si Hitler kuno hinaot nga naamo maayo panglawas kaluoy sa Dios puribuyag maayo pag makatigog pa doon na lay gamay diferensya sa tuhod. Bato pa niya dire kining unsa pa niya unsa ba yun unsa ba gayon ang rason nga nagbigni maning Kongreso ug Senado unsa ba ni dili ba gayud uyon di ay ang Senado dili ba mukuyog ang Senado sa charter change supak ba sila salamat hinaot nga inyo ning mahisgutan karon viewer ninyo Virgilio Naso sa city proper okay hala Virgilio no kini kisibo ni sa atong napunit nga kasayuran
mahimong misipyat ko ug gani ug dunay mga naminaw nato pagkakaroon nga gusto sa mo pabati sa ilang una i-takes lang na kay amo sabda nga tratahon dinhi ni Hitler. Ako murag nagkauyon ni sa unang nga higayon ang Kongreso ug ang Senado. Kay gani nataw man ang usa ka gitawag og kanang unsa kadto nga kalihukan kanang gitawag sa unang kanang gitawag nila nga number 6 numerohan nila number 6 nga resolusyon nga matud pa kasabutan sa kuana kanang resolusyon sa both houses di ay tiada resolution of both houses RBH number 6 resolution of both houses. Oo, mao nga nagtuo man ko nga mauna to'y kasulbaran yung tatubag nga nagkahiusa na ni sila. Kay primero linabayay ang matong akusasyon pero na midget, nahusay, murag nahilom. Ug unya maulag ito nga nagkasabot ang kuno kining duha nga ipasar kining resolution of both houses. RBH ug ang nakaaparat lang kay ang Kongreso gusto nga kini dalion. Karong Marso gusto nila nga karong Marso kuha na gyud indom ta tingali mag plebisito na o unsa baka no kay basta kay murag gusto sa Kongreso nga dalion. Pero ang Senado moingon nga kami uyon sa nga urunay usbon nga probisyon diha sa atong batakang balaod apan dili ta magdali-dali. Hinayon ni nato. Matud pa ug gani tugutit ko Mr. Naso, Maso ba ni Sir Naso nga sa balita kagahapon nga atong nadawat Pebrero 7 na giingon dire nga ang chatsa ang plebisito sa chatsa giproponer nga himuon sa 2025. O ngunya sa ato pa mauni usa sa mga rason nga na uyon tingali sila nga dunay charter change, dunay kausaban nga himuon sa atong batakang balaod, pero ang Kongreso ug ang Senado nagka-diferensya sa indong tapitsa ug kanaw sa himuon ang plebisito. Di man sab tingali mahimong dalion ang plebisito kay lagi doon na may mga nahimo na ang kumilik para mag ikinahanglan maunsa nga sertipikahan pa di ay kuno sa kumilik. No? Mao nga ato ra gud ning tratahon karong buntaga kining balita nga atong nadawat kagahapon. Giingon dire ang uluhan ini headline yun ni sa balita kagahapon nga chat sa plebiscite in 2025 propose. Sa ato pa ang plebisito sa Chatsa giproponer nga himuon sa 2025 pa. Di ba mao man sabnay pitsa sa eleksyon, sa midterm eleksyon? Ato ra gud ning tigatokion og gamay usa tamo padayon sa atong tinagsip sa mga balita. Samtang ang mga kongresista kuno naglaom nga ang plebisito sa charter change sayuon karong himuon karong charter change as early as July this year nga himuon karong Hulyo karong tuiga ang mga senador doon na sa laing huna-huna nga senator says no hurry dili hingon ang mga senador no dili ta magdali with the kini pamahayag sa chairman sa panel sa Chatsa consider baton pa diredo with the chair of the panel in charge of Chatsa considering synchronizing
ini plebiscite with the 2025 election. Nga sa ato pa dili matuban kining plano og huna-huna nagkabangi ang tinguha sa Kongreso ug Senado. Ang Senado gusto nga dalion ang charter change ug ang plebisito himuon karong Hulyo. Pero matud pa sa Kongreso, miingon sab sila ang ila sa plano nga og doon na manggali plebisito himuon i-synchronize sa ang plebisito sa ikuyog idungan sa 2025 midterm election. Okay. Sa ato pa klaro na na. Mauna na og nagpaminaw kamang karon Virgilio nga ngano nga medyo parehas silang tuyo og pag-usab sa atong batakang balaod pero nagka-diferensya sa kano sa himua ang plebisito. Ang mga kongresista gustong himuon karong dali karong Hulyo ug unya ang mga senador i-synchronize idungan sa 2025 midterm election. Unya giingon dire sa radio interview ni adtong Lunes ni Senador Sani Angara nga maoy chairman sa Senate Subcommittee on Constitutional Amendment and Revision of Codes. Siya maintain that aligning CHATSA with the plebiscite with the 2025 election would be practical and least costly. Ni aday ang rason, ni ana ang pamahayag ni Senador Sani Angara sa interview nga gihimo ni adtong Lunes nga kini si Angara mo chairman sa Senate Subcommittee on Constitutional Amendment o Revision of Codes. Siya mi-maintain nga ang aligning sa CHATSA kuno plebiscite, ang schedule sa CHATSA plebiscite ipahiuyon kuno ikuyog sa 2025 election nga para niya praktikal kuno ug unya dili sad kayo gastoso. Kay og atong ingnon baton pa ni election Comelec chairman George Garcia nga mugasto kinig bilyon ang gasto og doon na magali plebisito nga hibuon. O kunya matud pa dire ni Angara sa balita. My goal is matud pa niya, although the Constitution also sets the timeline, you must set the plebiscite 60 or 90 days after it's passed by Congress, Angara said. Sa ato pa, ang iyasang tinguha nga, bisan kung ang Constitution kuno, may schedule nga, may hatag og timeline nga ang plebisito himuon 60 ngadto sa 60 dias human ipasar sa Kongreso. Matud pa niya dire. We have to reconcile the timeline of having a plebiscite along with the 2025 election as the plebiscite is costly, he pointed out. Ang iya lagi kunong tuyong tumong nga ang bisan tuod aton pa ni Angara atong i-reconcile ang timeline nga himuon ang plebisito uban sa 2025 kuyog sa 2025 election ay aron nga dili kuno dako kayo og gasto. May explicar si Angara that synchronizing the plebiscite with the midterm election would not only streamline the process but also yield substantial saving for the government. Sa ato pa, pag-synchronize kuno sa plebisito o sa midterm election, dili lang kuno kay pag-streamline sa proseso, pero muresulta kuno ni nga dunay dako nga saving sa gobyerno. Sa ato pa, gitan-aw ni Senador Angara ang inunta magasto sa atong kagamhanan. Unya matud pa diri. A plebiscite cost several billions of pesos. Billions, dili millions. Ang plebisito kuno mugasto kuno og
several billions of pesos matod pa ni Angara. While legally, legally kuno mahimo na nga atong gastuhan. We should be also be practical to save the people's money. Pero ngano nga gusto ta nga ikuyog sa eleksyon aron nga de minus og gasto ug unya atong kapurtihan kuno mahipos ang inyong takaputian kuno nato ang salapi sa lungsod sa katawhan. Maybe that's better. Pero matod pa niya ni Angara, ako lanang una-una. Unya matod pa sa diri, I have to consult my colleagues as to the timeline of the plebiscite because we will also be discussing efficiency economics, and how the people can save. Matod pa niya diri. On Monday, Senate deliberated the resolution of both houses, number 6. Now, sa ato pa niya ito notice day, wala na, gihisgutan na ang Senate, ang resolution of both houses, number 6. O niya, atong tiwason eh. Atong gining, aron hisabta ni pag-ayo, no, o naminaw kamagkaron, Virgilio, kay importante magudi. Kitang tanan doon naman tayo papil di ini. Matod pa dire, no? To amend a specific economic provision of the 1987 Constitution, especially on public service, education ug advertising. Sa ato pagiklaro na ni pagkakaron, unsa nga mga provision diha sa atong batakang balaod sa 1987 Constitution nga amindahan, specifically maoy tumong nga amindahan sa both houses sa Kongreso ug Senado ang specific provision, economic provision sa 1987 Constitution, matod pa, especially labi na ang public service, education, and advertising. O unya, Angara express optimism that within a few months after the October filing of Certificate of Candidacy for the 1925 midterm election, both the Senate and the House would have successfully reached a consensus on the practical economic provision to be amended. The road, however, to a consensus may still be long and tortuous as senators and congressmen continue toward its world war. Matod pa ni Angara, naghinaot siya ang Angara express optimism nga niining pipila kuno kabuan after the October filing of filing of Certificate of Candidacy karong Oktubre para sa 2025 midterm election, ang Senate kuno ug ang Kongreso malampuso na sa kunong nga nakakabot og consensus sa a particular economic provision nga amendahan. Mao lagi na di ta usa magdali. Ako kuyog ko indon ta uban ko lagi ni ining indon ta amendment, pero ipasabot unta ni. Labi na gyud sa mga gagmay nga mga lumulupulyo nato ingaw namo nga wa kaayo may kalibutan sa niining mga provision sa atong batakang balaod. O kunya maayo sa tuong pasabton ta ngano man nga do na usbon man ang isya indon ta specifically usbon man ang public service. Nganong usbon man ang edukasyon. Nganong usbon adaw na may kausaban ang advertising. Sa laktod kining tulo nga bugat ihatag ta na lang sa mga langyaw ang public service nga negosyo, ang edukasyon o ang advertising. Maunay mga pangutana nga unsa may kaayuhan nga atong makabot kung ato kining inon ta amindahan ug ato ning usbon. Okay, ato paginintiwasyon kay aron gyud nga maklaro ni masabtan pag-ayo sa ato mga kaigsuonan. Ug unya matud para sa lain sang bahin ato sang paminawon ang huna-huna sa mga kongresista. Kay ato namang gipresentar ang kang Angara sa Senado. Matud pa dire si House Majority Leader Manuel Jose Dalipi sa laing bahin sa press conference niingon nga House Majority Leader Manuel Dalipi
meanwhile told a press conference that siya si Subiri who gave the March timeline. Si Speaker Subiri kuno way mihatag sa pizza nga Marso for the passage of the resolution of both houses number 6 di uban ngadto kang kapasalig ni Subiri ngadto kang Presidente Marcos o kang Speaker Romualdez. Matod pa ni Dalipi, the timeline was not given by the House. Dili ang Kongreso mo inihatag sa pizza. Siya, ang Senate President, who said it would be done by the first quarter. Si Senate President Subiri kuno mo miingon nga kini mahimo sa first quarter. We were in fact elated when he said that we said last week we can be able to accept before the Holy Week. We can be able to accept before the Holy Week. Sa ato pa sa patingali ay wa pa ang mahal nga adlaw mahikay og maklaro na ni. Dinhi kuno sa Kongreso amo kunong gidawat ang pamahayag ni Speaker Subiri seriously. Si Zamboanga City Congressman miingon ang Zamboanga City Congressman miingon iya sang gi-scope ang Senate leadership new timeline of October which coincide with the Commission on Election deadline for the filing of candidacy for the May 2025 midterm election. We are afraid of it. What we are afraid of is the filing of COC certificate of candidacy. It's already campaign paper by then for the senatorial and local election, Dalipi explained. Nga sa ato pa, ang ila kining nabalakan, matod pa ni ining kongresista sa Zamboanga City, nga karon lagi ko no, ang timeline nga October, inunta, sa scope at the Senate leadership new timeline nga Oktubre nga nga ang timeline kuno gipahiuyon gitumong karong Oktubre nga mo coincide magdungan sa Commission on Election deadline sa certificate of candidacy. Matod pa sa Zamboanga Congressman nahadlok mi nga ang filing sa COC certificate of filing naman sa certificate of candidacy ug niya magawas na ning campaign paper for the senatorial and local election. By that time, politicians will all be busy campaigning. Tinuod na. Gani, maunay ako sang pagtuo. Nga gusto sa mga kongresista nga madali, kay musugutag sa dili, kadaghanan ini mga kongresista, managan man tingali ni. O di magani magpari-elect sa area nga gidaganan karon sa nga gilingkuran sa Kongreso ug dili do na say uban ini nila nga nagplano sab nga kining mudagan og taas-taas nga posisyon. Nagtuo ko nga dunay 3-termer nga mga congressman nga tingali moapil sad sa bugno sa pagkasenador ni ining midterm election. Matud pa dire si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales may pahinumdum sab ni Senate President Subiri matud pa niya nga he mentioned a July timeline at the press conference last January 15. Ipahinumduman ni Deputy Speaker Aurelio Gonzales si Subiri nga siya mo'y mihisgot sa timeline sa press conference niadtong Enero 15 nga Hulyo. I don't see any problem. There are only three provisions. There are only three provisions there. We can do it before Holy Week, Gonzales said. Pampanga Congressman quoted the Senate chief as saying, matud pa di ay, sa ato pa, matud pa di, we don't say, ingon tingali, ingon si Subiri, wa may problema. There are doon na kuno'y tulong ka provision. We can do it before Holy Week. Unya, he said he was wondering why
what Senator Amy Marcos meant when he repeatedly mentioned abolition of the Senate, which when such idea is nowhere to be found in the resolution of both houses. O tinuod na kay mura man tog akong nakitaan nga ang panagbigni ni ining Kongreso ug Senado unsa ini resulta ni kay murag ang tuyo og tinguha sa Kongreso nga i-abolish ang Senado. Niya matud pa lagi ni ining pipila ka kongresista ni Kongresista Gonzales wa gid kuno sila na nahibong sila ngano nga si Senador Amy Marcos naghisgot og libalik-balik paghisgot nga abolition sa Senate. Diin man kuno kini nga idea. Kana dili kuno na ninyo makita diha sa resolution of both houses number 6. Batod pa ni Gonzales, what abolition? We're talking about resolution of both houses number 6. There is no Senate abolition there. Maybe Amy is talking about the People's Initiative. But where is the PI now? The Comelec stop the verification process, he said. Sa ato pa, tinuod tingali sa itong kang Amy, no? Nga nahadlok sab siya nga og bahinayon kay ang tuyo lagi niadto nga dalion ug unya i-implementar dayon ang hisgutan dayon ang People's Himuan dayon ang People's Initiative. O kunya, nalipay ta ka nga ang Comelec may pahunong sa verification ini. We don't want a world war, matod pa nila ni Gonzales. We just release our collective sentiment. We have to stand as one, and House Resolution 1562 already has 288 signatures, she said. Nevertheless, the House leadership, like what the Speaker said, is always open to talk. We consider them as a partner in nation building. Hashtag Nindota. Sa ato pa, dako kayong posibilidad nga kadtong mga huna-huna nga inyong tagipabati nila ni sa atong mga sa kanhi mga senador, sila si Franklin De Leon ug si Tito Soto ug sa pipila ka mga observer nga maingon nga wa gid kuno ilaing tao nga makahilot ni diferensya sa Kongreso ug sa Senado kundi si Presidente Marcos para pagkakaroon kuno. So hinaut unta nga kining suggestion nila ni suggestion nila ni Franklin De Leon kaya ni Senador Franklin De Leon, Tito Soto ug niining pipila ka mga private observers paminawon unta ni Presidente ug tinuuray siya mo himog yun. Siya mo himo og mupatawag sa siyang mediation conference aron mahusay ug unya makalimtan ang unsa may iyang hangyoon nga kadtong mga bahait nga puno nga inyong gibuhian ilumong tos kalimot unya baguta sa atong saad nga ang atong tuyo og tumong kun ato magyong padayonon ang church and sin tumanong nato ang unsay gikasabutan atong pasabton ang importante gyud pasabton ang katawhan sa tuyong tumong sa church and change ug unya giklaro naman ni Senate President ni Senator Angara nga pipilar niining pipila ka mga probisyon sa kuan nga usbon ang mahitungod sa public service, education ug advertising. Hinaon kana ramang tulo mo gisgod din ambot wa na makahilain. Kana mo'y akong among suggestion sa pipila sab ka mga tics nga atong nadawat na mas maayo tingali nga i-focus sa Kongreso ug Senado ang unsa may ilang ikasabutan. Wa na lang usa nang dinabayay sa istorya. Wa na lang usa kanang mga palabuanay sa mga pulong. Kay silaob man na pagsamot maka dili man makatabang paghilot sa mga kasugian. Okay. Mupadayon ta niining atong tinagsip sa mga balita nga gihisgutan karong buntaga humani atong paghisgot nato sa
gihisgutan lagi kung gipangutana sa usa sa atong mga binatintig paminaw si Virgilio Naso dinhi sa city proper. Mahitungod lagi kung mahitungod din sa Kongreso o sa Senado. Okay, mo padayon ta sa atong mga hisgot. Uy, ni ay pamahayag nga matud pa diri ni ay warning nga gihatag ang gipalanog ang PNP nga og ang PNP og mga eksperto sa public as eksperto kun hain ani sa di ara kadiyot kayo ang PNP ug ang mga eksperto sa may kalabutan lagi niining ingon jacking kini pagpanghilabot kuno sa kini bang giingon lagi nila nga unsay nga niining unsa dari hain aning nawa bangko kadiyot kayo adi ay ni aradi ay ang PNP sus kinigay diferensya na tagmata usahay ang PNP batud pa nining report ug mga eksperto mi pahayag nga kining nabunyag kuno nga labing dako nga cyber attack nga gitumong sa atong nasod nga paimbestigahan sa Senado batud pa sa PNP ug pipila ka mga expert ang publiko gipahinumduman usa na kini tinagalog gipahinumduman indon tanang nagipahinumduman ang publiko nga aron makalik nga i-hack kanang hacking sa kuan lagi niining kining mga cyber attack na nagtikadaghan kini ron sa nga biktima nga matud pas PNP og sa mga expert ayaw pagpatakag hatag og personal nga impormasyon sa uban sa ato pa ug do na tingali query na mukalit na gana kuan sa imo diyang cellphone ayaw klaro usa ayaw ka patakag tubag kay aron nga maura ba nay kalibutan o maura ba nay rason nga mahak ka mahak kuno ang mahak ang unsay nga ning mao kuno nay base sa cyber attack matud pa hastilan ako godi magayo ko suhito kayo niini pero ato ning isgutan kay kamo nga mga may kasayuran mahitungod niining mga moderno kayo nga mga kahibanan karon magbantay mo kay warning masab ni sa PNP o sa mga eksperto nga dili mo magpatakag hatag og mga personal nga impormasyon kung pananglitan manggali dunay manawag og mo o manawag sa inyong sa inyong cellphone nga wa mo masayod o wa makaila kinsay nanawag bisan pagani tingalig ang numero imong nahibaw-an nga sa imo nang silingan o sa imo ba nang igagaw o sa imo bang igsuon way siguro og ang cellphone ang wa sa imong igsuon o mga suod wa ba mahak ug unya ang gigamit nga pangutana nga kanimo kay may tuyo na sa tinguha nga babiktima ka na sab no busa magbantay ta ug unya di ay lain ang kinilagi ko nung mahitungod sa El Nino ang Department of Health nagpahinumdum nagbabala sa epekto kuno sa El Nino sa panglawas sa katawhan labi na gyud sa kabataan mao nga mas maayo tingali nga magbantay ta mas maayo tingali nga dili ta magpasagad niining panahon karon nga tinginit ato gyud bantayan labi na ang atong mga kabataan ug kadto sa mga medyo senior citizen nga mga delikado na humok na kaayo nga mataptan sa sakit mao nga magbantay sab ang mga
labi na gyud ang mga senior citizen sa mga bata o mga senior citizen. Kana pahinomdom gikan sa Department of Health. Okay. Lain nga atong hisgutan karong buntaga, no? Gikan gihapon na sa tinagsip sa mga balita. Kining giingon nga tungod lagi ni ining jeepney modernization si DOT Department of Transportation nga si Secretary JB Bautista gipasakaan og kakiha sa mga kadakuan sa presidente sa Manibila tungod kuno niining jeepney modernization. Sa laktod tungod kay di tingali sila muuyong gud niining jeepney modernization mao nga tingali ang tuyo nga dili ni pahidayon. Pero sa kadaghan na sa nagsunod diini di ba mausik lang ang kahago na ining mga taga Manibila. Kay di sa tingali mahimo nga ang mga programa sa gobyerno pinaagi lang pasakaan lang sumbong kantong nagpasiugda nga mga department heads ug unya mahunong dili tingalin ang mahitabo. Mao nga manghinaot lang ta ug unsay resultado niini ato ning bantayan. Gani kagahapon nahinumdum tingali mao nga nagkahisgot ako nga dunay mga dapit dito sa National Capital Region nga ang mga daan dito ang National Highway dili na pagion ang mga pedicab nakahinumdum mo nga naghisgot ko niya na kagahapon dili na pagion ang mga pedicab o mga tricycle mga nakahinumdum mo niya na nga naghisgot ako mao man gani nga ambot dinhi sa ato og pananglitan na makalugar man ta atong probahan pag interview ang LTFRB og di man gani ang LTO mahitungod niining kay kini gibuhat man didto sa San Mateo Rizal nga gidili na ang e-trike pag-agi sa ang e-trike pedicab ug tricycle pag-agi sa National Highway. At tanawa kay ugunya ang implementasyon na ini tibuok Pilipinas man. Sa ato pa dako kay posibilidad nga i-implementar sa dinhi sa ato. Pero mas maayo sa tingali nga ang atong mga jeepney, mga pedicab o mga tricycle association mohimo tingali inunta mo una sila pagpangutana unsa ba ni katinuod ning balita kay gibalita man nga dito sa San Mateo Rizal wa naman pagiya sa National Highway ang mga tricycle pedicab o e-trike i-implementar ba kuno ni sa tibuok Pilipinas uns kalos aba ug na bay implementasyon dinhi unya mas maayo sa tingali nga atong matumbok daan mahibaw-an ng daan hain ba nga national road unsa hain ba nga area dinhi sa ato nga baingon nato nga national highway nga dili na unya maka agi diha ang mga tricycle o ang mga pedicab tingali maka-cross sila makatabok pero dili na makadagan sa national highway maunay ato gustong klarohon og mutambag ko sa pipila ka mga tricycle operators o mga pedicab operators nga mas maayo tingali nga magpangutan na silang daan sa LTO aron nga makapreparar sila kung panalitan i-implementar man yun na. Og balikon ko kining giingon nga gipasakaag sumbong si Secretary Jimmy Bautista sa DOTR sa pipila ka kung sa mga grupo sa presidente sa Manibila kining organisasyon sa mga jeepney operators ato ning sundon kay og pananglitan manggani magmalampuson kini ambot dini maunya kini mahimo nay basihan nga og dunay mga programa ang atong kagamhanan nasyonal man o lokal og unya dili maayunan sa publiko ikihaan lang ang inyong tanangamahan ni anak nga balaura sabaw ni ini nga departamento sama ni Jimmy Bautista ang atong sekretary sa DOTR atong paabuton og unsa gyud linugdangan ni ining gikahisgutan gipasakang kiha. Okay.
ah, katapusan nga tinagsip sa balita nga atong na balita nga napunit murag kining panagbingkil god indon ta paglinabayay og masakit gapong ni presidente og ni presidente Bongbong ug ni kanhi presidente Digong Duterte kini tungod lagi niining maingaw nato nga mga nga gibalita sab kay gani sa balita ni atong usang adlaw o kagahapon ba to si Harry Roque ang abogado ni ang press secretary man tingali ito ni Digong Duterte sa siya pa sa administrasyon may pagawas magbalita nga murag dako kayong kahigayunan nga di lang hibaw ang kuno nga dakpon ang presidente. Pero niya sa news karong buntag nga atong nadawat ang PNP ang Philippine National Police way toyo nga ipatupad ang arrest warrant batok ni kanhi presidente Duterte kon pananglitan doon na may warrant of arrest nga i-release ang ICC ang International Criminal Court matod pa sa PNP wa sila tuyo og tubong wa sila tuyo nga ila kining tumanon ang i-implementar kini unyang warrant of arrest ato nang obserbahan no panghinaot lang ta nga inom taba kining dili maayong nahitabo karon mura bag misunderstanding na gyud sa pamilya Duterte ug Marcos panghinaot nga sa hinay-hinay mahilot ni kaysa akong tan-aw bisan sa survey sa ukta murag maayo man ang dagan sa survey nga gihimo sa ukta murag naayo ang resulta sa performance ni Presidente Bongbong Marcos o ni Vice Presidente Duterte, Sara Duterte. O niya ako sang nakita nga si Presidente Bongbong Marcos murag wa say interest nga kaha o ay nga si Presidente Bongbong Marcos murag wa maapektahay wa maka-epekto niya wa maka-epekto kaniya ang mga inyong talagi pagat pinubagay inter ni presidente di inter niya o di kanhi Presidente Bongbong Marcos malipay lang ta nga inyong ta magpadayon kining maayong relasyon nila sa presidente o vice presidente kay kung pananglitan mo dako magyud kining maong kagubot ang kalagmitang maapektuhan ang ato raman sa mga kadagko mga kaigsuunan nin taon labi na ang inunta si Sara Duterte dili lang kay vice presidente siya pagoy secretary of education og pura buyag pura man og maayo ang dagan niya sa iyang maayo man ang iyang performance o gani siya atong usang adlaw ato pang nakita sa TV nga siya bibisita diha sa Sugbo ni bisita siya mga eskwelahan diha sa Dakbayan sa Sugbo sa lagton nga pagkasulti maayo mao man gani nga maayo ang resulta sa survey nga gihimo sa ukta murag ang approval rating nila sa katawhan mo ang nila ni Presidente Bongbong Marcos ug ni Sara Duterte taas kuno kaayo taas ang rating nila nahala mura magwa na tay panahon hangtod ugma no sa samang takna ni Baugapog Istasyon ato niyang punan ang mga hisgot-hisgot unya gani og do na pa may mga text nga inyong ipadangat dire og balik ko nako salamat kaayo Mr. Virgilio Naso dinhi sa city proper og pananglitan do na ka pa may mga pangutana ug wa ka pa gali makontinto sa mga gihisgutan namo dinhi karong buntaga sa pangutana nimo mahitungod sa Kongreso ug sa Senado malipay kayo ko nga imo ka nang i-text na sab kay ato na sang anamo na sa pagtubag pagpadangat dinhi dining atong tulumanon balikon ko salamat sa inyong pagkuyog kanamo karon ug ako kamong pahinumduman nga kining inyong tulumanon kining atong tulumanon panginlabot inyong mabati pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com
o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Hitler, palihog daw, pasalabati ang pipila ka mga kaigsuonan nato nga nagbiyo ka nato karong buntaga. Yes, may buntag sa YouTube, may buntag mga kalungsuranon. Magpasalamat na usab kami karon kaninyo sa mga nag-view o nag-like sa ato live stream. Ngato kang Kutnon Cindy, kang Armito Paloma, kang Cesar Sakay, kang Bing Sasidor, kang Edwin Codelia, kang Leonardo Mata, kang Batang Pasay, kang Marian Pipito Bubing, kang Papaj Poblito, ug kang Migadon Juan Divosora. Daghang salamat ug maayong buntag mga kalungsuranon. Okay, salamat kaninyong tanan nga nagbiyo ug balikon ko ug doon na manggali mo mga reaksyon pabor o supak man sa mga isyu nga among gisgutan amo nang ikalipay nga dawaton dinhi ug unya amo sang tagaan og panahon ug oras nga ipabati ang inyong mga huna-una. Uban ni Hitler ang akong kauban diri ang among technical engineer Hitler Taoy sa among station manager si Doreen Winky Pipito ug ni engineer Buyet Pipito. Kining inyong higala Chuchi magpasalamat ug manghinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.